What's up guys? Sa video na to pag-uusapan natin kung paano yung mapapa-evaluate or mapapa-therapy yung mga anak nyo kung meron man siyang autism. So sa mga hindi nakakaalam, yung anak ko is autistic. Dati hindi siya nakakausap, hindi talaga totally nakaka-banding or nakaka-interact, no? Ngayon, nag-aaral na siya sa normal na setting or normal class. Unang-unang step na gagawin nyo kung meron kayong pagtataka or meron kayong hinala na delayed yung development ng anak nyo is magpapaschedule kayo sa isang developmental pediatrician. So makakapagpaschedule kayo nito, meron ito sa PGH, meron ito sa Manila Medicals, meron ito sa iba't ibang mga hospital dito sa Manila. Pwede nyo hanapin sa public, pwede rin namang private. Sa mga private, mas common siya na hindi ganun kahaba yung pila. Pero dahil sa konti lang yung mga developmental pediatrician dito sa Pilipinas, meron lang ata tayong 69 na ganong pediatrician, no? So dahil sa konti lang sila, aabutin ka ng isang taon. Kahit sa private, ganun din, isang taon na napag-aantay sa scheduling. So sobrang haba ng pila nito, kaya kailangan nyo talaga magpa-schedule. Kung meron man dito, magpa-schedule na kayo dito, magpa-schedule kayo sa kabila. Tapos tignan nyo na lang kung ano yung nauuna. So kung siswertehin kayo, abutin kayo ng isang taon. Tapos pagka sakali mang nandyan yung schedule nyo, kailangan puntahan nyo talaga, huwag kayo magpa-late. Mas mabuti nang kayo yung magantay kayo sa mauna kayo ng iba, no? Ang kailangan nyo ibayad sa mga private, hindi ko lang alam sa public, pero sa private, kailangan nyo ng 5,000 para mapa-evaluate yung anak nyo. So, yung evaluation na to, every 6 months to, no? So, every 6 months, naglalabas ka rin ng 5,000. Sobrang suki ako nito kasi lagi ako nandun sa evaluation nila. Dahil meron akong bagong anak at hindi kayang puntahan ng misis ko yung mga schedule na gano'n ni Lance, no? So, every 6 months, nandun nga ako sa developmental pedia niya. Gagawa sila doon ng mga parang evaluation, sobrang daming test. Yung bata talagang may stress siya doon, no? Sa sobrang dami ng test. Pero yun talaga yung paraan para malaman nila kung ano yung problema ng anak mo, no? Base sa experience ko, dito siya sa Manila Medical, sobrang galing nung doktor dito, no? Matagal na siyang developmental pediatrician, kaya meron na siyang mga patients na dating bata pa lang, no, meron ng autism, tapos hanggang ngayon malalaki na, yung iba nagtatrabaho na, yung iba high school na, or yung iba senior high na. So sabi niya normal na daw yung iba nga hindi na nagpupunta sa kanila, no, dahil yun nga, naging normal sila. So dun sa evaluation, dun mo malalaman kung ano ibibigay nilang mga therapy na kailangan mong i-take. So, lingguhan yon. Expect nyo na, kunwari, isang bata, 2 to 3 therapy kada linggo. Pero tulad ng sa akin dati, marami-rami. 4 yung therapy ni Lance sa pagkaalala ko. Tapos naging 3, tapos naging 2 na lang. Tapos ngayon, nag-steady na siya sa 2, no? So, katagalan, matatapos din yun mo. Gagraduate din siya doon, no? Tulad na ng pag-graduate niya sa SPED class niya. So, dati si Lance is nasa SPED siya. Ngayon, nasa normal classes na siya. Imagine niya, from ganito. Kaya dali na, dance. Wala, parang pipikitin. To ganito. Lance. Gusto kay baby. Ayusin mo. Ayusin mo. Ayun. Na galing siya sa SPED, no? Lahat ng kaklase niya doon, meron ding problema yung bata, no? Or kailangan nila ng special needs talaga. Ngayon, nasa normal na siya, no? Pero kailangan pa rin ng shadow teacher ni Lance, which is baka next year, hindi na niya kailangan yun, no? Ang shadow teacher nga pala ay yung teacher sa likod niya habang, kumbaga, extra na teacher, no? 4 sila or 3 student na sina-shadow na hinahalo sila sa normal na classes, no? Pagka kailangan pa kasi talaga ng tulong ng bata, kailangan talaga ng shadow teacher, kundi magkakagulo talaga, no? Lalong-lalo na itong mga batang may mga special needs, nahihirapan sila mag-adjust dun sa mga normal, no? Pero sa nakikita ko naman ngayon, si Lance sobrang normal niya. Actually, pumunta kami sa funeral, 3 days siya doon. Walang nakadetect kung hindi namin sinabi, no? As in, mga kamag-anak kasi namin yun, eh. So, nagtataka lang sila minsan,
wala sa mood si Lance. Pero yun nga, in-explain namin na ganito siya, kids with special needs siya. At nagulat sila bakit parang sobrang normal. Tapos nagsasalita naman ng diretso na si Lance. So pagkatapos nyo rin pala dun sa developmental doctor, kailangan nyo rin talaga magpa-schedule na kagad. Kasi ikaw pa magpapaschedule na yung 6 months. So kailangan mo talaga sabihin na magpapaschedule pa ako in 6 months. Kasi kung hindi ka magpapaschedule, baka ma-delay ka na naman, malagay ka naman dun sa 1 year. So kailangan diretsuin mo na. So, ang tip ko sa inyo, yung second step nyo gagawin dito, magkakaroon na kasi kayo ng certificate pag na-evaluate siya, no? Na meron siyang, for example, autism, no? Dahil sa certificate na yun, makakakuha kayo ng PWD ID. So, kailangan nyo talaga kunin yung PWD ID kasi sobrang laki ng off niya or discounts niya sa lahat ng bagay sa restaurant. Pagkasama nyo siya, ang laki ng discount, almost 100 pesos lagi. Tapos sa sa parking naman, free siya sa lahat ng mall. Most parkings, free ang may dalang PWD, no? So, dala-dala ko lang lagi ID niya. Pinapakita ko lang sila dito sa likod. Ganun, or katabi ko. Free na yun. Ngayon, ang pangatlong benefit nun is meron siyang monthly galing sa gobyerno natin, no? Dito sa city namin, meron siyang monthly na allowance. So, makakatulong yun sa mga gastos niya, makakatulong din yun sa pagpapatherapy mo sa kanya, no? Ang laki ng discount niya sa mga gamot, ganun din sa mga grocery. So, ramdam mo talaga yung PWD ID at saka ang isa sa pinakamahalaga nun is sa mga therapy, sobrang laki ng discount niya. So, for example, 1,250 yung isang session ng therapy, no? Ang babayaran mo lang is parang 900 na lang or 960. Ngayon, imagine mo na lang kung nagbabayad ka ng 3,000 kada linggo, magkano yung mo doon, no? Expect mo mga 25 to 30% yung matitipid mo. So, napakalaking bagay ng PWD ID niya. Ang kasunod mo, yung third step mo is punta ka sa mga therapy center, sa mga training center na tinatawag. So, sila sa Robinson's Otis, doon siya nagtitraining, pero nilipat namin siya sa mas malapit na tinatawag namin Outplay. So, malapit-lapit lang yun dito, tsaka mas mura sila ng konti dito. Kasi syempre, pag Robinson's Otis, mall price yun, no? So, additional 5%, alam mo yan. So, dito, mas mababa pa ba yung binabayaran namin, tsaka mas mabilis ko siya nasusundo, tsaka na-drop off, no? So, ganun din, magpapaschedule ka rin doon. Minsan walang slot. So, mas mabuti syempre, kunwari, 2 therapy yung kukunin ng anak mo every week. Kasi every week lang talaga yung session dito. So, ang gagawin mo, schedule mo talaga siya na magkatabi. So, kunwari, speech tsaka OT, occupational therapy, no? Kailangan magkatabi. Kunwari, yung speech is 3 p.m. Yung OT niya is 4 p.m. So, para magkadikit lang, 5 p.m. siya susunduin. So, 1 hour lang madalas per therapy, no? Tapos, babayaran mo yun ng isang bulan din. Ganun. So, tulad ng sinasabi ko, napakahalaga ng PWD discount dun. Tapos, so pag nag-reserve ka pala, mga abutin ka at least ng 1 month para maipa-therapy mo siya, no? Tapos, ang masasabi ko is sobrang effective niya. Habang bata pa lang yung anak nyo, lalong-lalo na yung early intervention, no? Kasi si Lance, ang maganda sa kanya, 2 years old pala nagte-therapy na siya. Na-stop lang ng pandemic, tapos nagtuloy-tuloy na siya uli. So, napakahalaga nung kasi 7 years old pababa, more on sobrang dali lang i-mold ng brain ng anak nyo. Ganong ginagawa ng mga nagte-therapy sa kanila is parang binabago nila tsaka pinapaintindi talaga nila kung ano yung hindi mo kayang i-explain as magulang, ano. Kasi syempre merong strategy dito, iba-iba. Meron kasing dito psychology na nagaganap kung paano nila na ipapasok sa utak ng anak mo yung proper na pag-uugali or proper na act as normal person, no. So sa nakikita ko sobrang effective niya. Hindi ko pinagsisiyan kahit napakalaki ng parang pinaka-tuition fee na Lance, no. So sa mga hindi nakakaalam, yung ganito talaga medyo magastos, no. Yung si Lance pa lang, umaabot na ako ng 250,000 a year sa pag-aaral niya pa lang tsaka therapy niya. So hayaan nyo, napansin nyo ba na yung may mga ganitong anak, yun pa yung mga swerte. So siguro binibless rin tayo para din kaya natin silang suportahan sa pangangailangan nila, no. Ngayon, kung wala naman kayong ganong kalaking budget, pwede nyo namang ilapit sa mga public yung anak nyo. Ang problema na sa public is mahaba din talaga yung pila, tsaka yung mga public din daw kasi is napansin nila based sa mga narinig ko dun sa
eh hindi daw masyadong ganong katutok, or hindi ko lang sure, pero ito yung word niya is hindi daw ganong kaseryoso sa pagtuturo sa anak mo yung teacher. Pero hindi ko rin masabi kung totoo, no, or gripe niya lang yun based sa nakausap kong mother na nakasabay ko dun sa sa therapy session nila, no? So yun lang muna, para hindi na masyado mahaba yung video. Sana may natutunan kayo dito. Kung meron kayong tanong sa baba, i-comment nyo, no, para masagot ko rin ng video. Magawan ko rin ng in-depth na thoughts ko, at matulungan ko rin kayo sa pagiging normal ng anak nyo. So guys, maraming salamat sa panonood, at sa ulitin. Bye-bye!